Sinimulan ng lagyan ng tinatawag ng concrete separator ang kahabaan ng Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. At yan ay para may sariling lane ng dadaanan ng mga motorsiklo. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang ilang tsuper at yung mga nagmumotor dahil sa dulot daw niyang peligro. Mula sa Commonwealth Avenue, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve? Yes, Mike, 24 oras na nga itong ginagawang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH para malagyan itong concrete island separator, itong kahabaan ng Commonwealth Avenue na maghihiwalay doon sa mga pampribadong sasakyan at doon sa mga rider ng motorsiklo, dito naman sa mga pampublikong sasakyan na inuokupa ng mga jeep at ng mga bus. Dahil nga rush hour na ngayon, Mike, nararamdaman na itong volume ng mga sasakyan dito naman sa Commonwealth Avenue. Nagsisimula yung build-up ng traffic doon pa lamang sa may Philcoa. Yan kasi, Mike, yung entrada nitong island separator na ito. Dito sa aking likuran, Mike, ay sarado yung service lane. Tanging yung 2 lanes lamang. Yung yellow lanes yung nadaraanan ng mga jeep at bus. Maging yung motorcycle lane dun sa kabila ay pansamantala rin munang isinara sa mga rider na motorsiklo. Ang sabi dito ng DPWH at ng MMDA, panandalian lang naman daw, Mike, itong abalang ito kumpara dun sa pangmatagalan na kaligtasan na hangad nila para sa mga motorista. Ang eksenang gitgitan at sagian gaya nito na madalas na uuwi sa aksidente sa Commonwealth Avenue, may iiwasan na raw sa sandaling matapos ang sinisimulang island separator ng DPWH at MMDA. Isang ruler ang taas nito at may lapad na 8 pulgada. Ang separator mula Philcoa hanggang Tandaksora, pinondohan ng 40 milyong piso mula sa road board. Ito'y para mahiwalay na ng tuluyan ang motorcycle lane sa yellow lane para sa bus at jeep. 1 foot ang inilagay namin para hindi siya talunin ng mga bus, mga utilities na kung medyo mas mababa yan, pwede nilang gawing, pwede silang tumawid. Merong overtaking lane tayo eh. So kung ayaw nilang huminto doon sa mga sakay at saka babaan nung bus at saka jeep, pwede silang mag-overtake. So tingin ko hindi magiging dahilan to para bumagal ang takbo nila. Ginagawa lang to para mabawasan ang aksidente. Dati nang naglagay ng concrete separator ang MMDA para sa bus lane sa EDSA. Pero makailang beses din itong nagdulot ng disgrasya sa mga motorista. Kaya kinalaunan, tinanggal din ng MMDA. Tumakbo lang sila doon para sa kanila. I think at makuha nila yung design speed na binigay sa kanila. I'm sure naman na hindi sila madidisgrasya dyan. Bukod sa signages at reflectorized tape, lalagyan din daw nitong tinatawag na bollard, yung ibabaw ng concrete separator para aksidente man na ito'y marampahan ng mga sasakyan. Pag tinamaan, babalik lang. Mas minimal daw ang impact ng disgrasya. Ngayon pa lang umaalma na mga tsika ng jeep at AUV. Magdudulot lang daw ito ng mas mabigat na daloy ng trapiko at mas magastos na konsumo sa krudo. Lalo't may iipon daw sila sa 3 lane. Pagal talaga yun kasi may iipon kami doon sa may sulok eh. Hindi na kami makakapunta rito. Delikado pa yun. Pag hindi napansin ng iba, disgrasya pa. Kakauksidente po yun. Dahil yung iba rin, minsan kasi nalilito yung iba dyan, lalo sa gabi. Pabor naman ang karamihan sa mga pribadong motorista at driver ng bus na nakausap ng GMA News. Para naman sa amin na kaligtasan sa mga disgrasya. Masok pag ganyan na nandun na yung mga bus talaga sa gilid. Pero ang isang grupo ng mga rider ng motorsiklo ay tinuturing na major road hazard ang panibagong istruktura. Sa isang pahayag, sinabi ng Motorcycle Rights Organization, sapat na raw ang mga pinturadong lina para gabayan ng mga motorista. Epektibong panghuhuli sa mga lumalabag na motorista raw ang solusyon. Bukod dito ay pinapatupad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ang speed limit na 60 kilometers per hour. Sa Hunyo pa inaasahan na matatapos itong isinasagawa o itong kinoconstruct na island separator dito naman sa Commonwealth Avenue sa east at westbound lane nito. Ang sabi ng MMDA at DPWH ngayon pa lamang doon sa mga motorista ay kabasaduhin na hunin nyo yung puwang na inilaan nila para nang sa gayon kung meron kayong pupuntahang establishmento ay hindi kayo mapapalayo o magdodoble-doble pa ng ikot. Mike? Steve, pag ganitong gabi na, kitang-kita ba? Malinaw na malinaw ba na nakikita na merong yung tinatawag na concrete separator na yan na ginagawa dyan sa Commonwealth? Sa mga sandali ito, Mike, kasi hindi pa pinturado itong mga concrete separator na ito. Bagamat merong mga inilagay na pansamantala na mga reflectorized sign. Ang kaso, siguro kung masyadong madilim dito, mamaya talaga namang posible magdulot din ito ng peligro, lalo na dun sa mga motorista na hindi pa kabisado. Ito nga initial na sinet up na island separator dito naman sa Commonwealth, Mike. Kasi kung umaga o hapon, maliwanag. Pero pag gabi na, lalo na paghating gabi na, lalo na dyan sa Commonwealth Avenue, wala na masyadong sasakyan, mabilisan magpatakbo ang mga motorista dyan.
Baka Tama ka bigla dyan, na lang Mike. bubulaga yung concrete separator na yan. Tama, lalo na kung tutulog-tulog yung driver at medyo inaantok hating gabi. Nako, delikado to. Lalo may mga karanasan na nga, gaya nung nabanggit natin kanina, yung island separator dati, yung yellow separator ng MMDA doon naman sa EDSA na nirampahan ng mga taxi. Kaya doble ingat din talaga sa ngayon, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisa.